Alright, buckle up, because this is some deep, wild, and beautiful stuff. Each place where Jesus was pierced isn't just random pain, it's loaded with spiritual meaning, biblical symbolism, and even numerology that goes all the way back to Genesis. Why 6 wounds? The number 6 in Hebrew is alphanumeric. It stands for man because humans were created on the 6th day. But 6 also means incomplete, imperfect. Humanity, in our fallen state, is always missing something, always short of God's perfection. So Jesus, the perfect one, had to be pierced in 6 places to undo everything that man messed up. He's literally reversing the curse, one wound at a time. Let's break down each wound. Head, crown of thorns. This is about our thoughts. Sin starts in the mind, envy, lust, pride, all that junk. The crown of thorns represents the curse, thorns and thistles from Genesis 3 verse 17, and Jesus takes that curse on his own head. He's undoing the curse of sinful thinking and the curse on the ground itself. Left hand and right hand. Our hands are how we act out sin, lying, stealing, hurting, all the works of the flesh. Jesus' hands are pierced to undo the sinful works we commit. He's taking the punishment for everything we've ever done with our hands. Left foot and right foot. Our feet represent our path, our walk in life. We wander, we stray, we run toward sin. Jesus' feet are pierced because he's undoing our crooked steps, redeeming our sinful journey, and making a way for us to walk in light. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Psalm 119 verse 105, side rib. This one is huge. Eve was taken from Adam's side, and she was the first to sin, dragging all of humanity into the curse. When Jesus' side is pierced, blood and water flow out, symbolizing atonement and purification. He's undoing the original sin that started with Adam and Eve, reconciling both man and woman back to God. Why does this matter? Because Jesus didn't just die for your actions. He died to undo your very identity as a sinner. Sin isn't just what you do, it's what you inherited from Adam. Jesus, by being pierced in these 6 places, is reversing the curse at every level: thoughts, actions, path, and even your origin story. He's making a way for you to be complete. Something 6 could never do on its own. Only Jesus, the perfect one, can bring you to 7. Spiritual completion. Ang iyong salita ay ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Salmo 119, versikulo 105 kay JV. Bawat lugar kung saan tinusok si Jesus ay hindi lang basta random na sakit. Puno ito ng espiritual na kahulugan, simbolismong biblikal, at kahit numerolohiya na umaabot pa sa Genesis. Bakit 6 na sugat ang bilang na 6 sa Hebreo ay alphanumeric? Ito ay kumakatawan sa tao dahil ang mga tao ay nilikha sa ika-6 na araw. Ngunit ang 6 ay nangangahulugan din ng hindi kumpleto, hindi perpekto ang sangkatauhan. Sa ating nabagsak na kalagayan ay palaging kulang ng isang bagay, palaging hindi umabot sa kasakdalan ng Diyos. Kaya't si Jesus ang perpekto ay kailangang tusukin sa 6 na lugar upang maibalik ang lahat ng nasira ng tao. Literal na binabaliktad niya ang sumpa, isang sugat sa isang pagkakataon. Hatiin natin ang bawat sugat, ulo, korona ng mga tinik. Ito ay tungkol sa ating mga isip. Ang kasalanan ay nagsisimula sa isip, inggit, pagnanasa, kayabangan, lahat ng mga kalokohan na iyon. Ang korona ng tinik ay kumakatawan sa sumpa, mga tinik at dawag mula sa Genesis 3 versikulo
17 at si Jesus ang tumanggap ng sumpang iyon sa kanyang sariling ulo. Binubura niya ang sumpa ng makasalanang pag-iisip at ang sumpa sa mismong lupa. Kaliwa at kanang kamay, ang ating mga kamay, ang paraan kung paano natin isinasagawa ang kasalanan. Pagsisinungaling, pagnanakaw, pananakit, lahat ng gawa ng laman ng mga kamay ni Jesus ay pinako upang maalis ang mga makasalanang gawa na ating ginagawa. Kinuha niya ang parusa para sa lahat na nagawa natin gamit ang ating mga kamay. Kaliwa at kanang paa, ang ating mga paa ay kumakatawan sa ating landas. Ang ating paglalakad sa buhay, tayo'y naliligaw. Tayo'y naliligaw ng landas. Tayo'y tumatakbo patungo sa kasalanan. Ang mga paa ni Jesus ay pinako dahil binabago niya ang ating mga baluktot na hakbang. Tinutubos ang ating makasalanang paglalakbay at ginagawan tayo ng daan upang maglakad sa liwanag. Ng iyong salita ay ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Awit 119 bersikulo, 105 sa tagiliran. Malaki ito, si Eva ay kinuha mula sa tagiliran ni Adan at siya ang unang nagkasala na humila sa buong sangkatauhan. Sa sumpa ng tusukin ang tagiliran ni Jesus, dumaloy ang dugo at tubig na sumasagisag. Sa pagtubos at paglilinis, binubura niya ang orihinal na kasalanan na nagsimula kina Adan at Eva. Pinapagsama muli ang lalaki at babae sa Diyos. Bakit mahalaga ito? Dahil hindi lang namatay si Jesus para sa iyong mga gawa. Namatay siya upang balitarin ang iyong pagkakakilanlan bilang makasalanan. Ang kasalanan ay hindi lang kung ano ang ginagawa mo, ito ay kung ano ang minana mo. Mula kay Adan si Jesus, sa pamamagitan ng pagbutas sa 6 na lugar na ito, ay binabalitad ang sumpa sa bawat antas, mga isip, mga gawa, landas at maging ang iyong kwento ng pinagmulan. Gumagawa siya ng paraan para maging buo ka, isang bagay na hindi kayang gawin ng 6 ng mag-isa. Tanging si Jesus ang perpekto, ang makapagdadala sa'yo sa 7, espiritual na pagkakumpleto. Paki-share po ang channel, Si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.